po, ito po ang News TV Live. Anumang oras ay magsisimula na ang pagbasa ng sakdal kina Janet Lim Napoles at Senador Bong Revilla. Nakabantay sa Sandigan Bayan si Sandra Aguinaldo. Sandra, sino pa ang mga personalidad na nakita mo na ngayon dyan? Yes, Marisa, ngayon ibabalita lang natin na nakapasok na doon sa courtroom Senador Bong Revilla at Janet Lim Napoles. Kanina nga naitanong mo kung sila ba'y dumaan sa holding area o idinerecho na. Ang impormasyon na kuha natin ay talagang idinerecho na sila at doon na sila naghintay doon sa pagsisimula ng hearing. 8:30 a.m. yung inaasahang pagsisimula. Ang impormasyon na natanggap natin ay meron pang tatlong regular cases na didinggin bagamat mabilisan lang at saka isasalang itong arraignment. Ang sumunod na dumating matapos itong si Revilla at si Janet Lim Napoles ay itong si Dennis Cunanan, ang Director General ng Technology Resource Center na co-accused ni Revilla dito sa kasong plunder bandang 8:10 a.m. yan. At namataan din natin na dumating itong si Representative Lani Mercado para bigyan ng suporta ang kanyang mister at siya nga ay sinamahan itong si Manay Lolit Solis. Ito yung manager ni Senador Revilla. Bago yan ay nung bumaba si Senator Revilla dito sa kanyang coaster ay siya ay nakabarong at mukhang kung titingnan mo mukhang well rested yung mukha niya at siya ay bahagyang lumapit sa direksyon nitong kanyang manager at kumaway pa nga sa kanila. At hindi na rin siya pinayagan na makapag-usap pa na matagal at itinuloy na kasama yung kanyang security doon sa loob ng Sandigan Bayan. Sa ngayon, Maris, nananatiling may kahigpitan yung security. May mga nakabantay pa rin na PNP dito sa back entrance ng Sandigan Bayan at hindi lahat ay pinapapasok doon sa loob at salang-sala ang pumapasok. Ang nakita natin ngayon dito, ngayon ng Maris, ay yung kapatid ni Senador Bong Revilla, si Andeng Inares, na pumasok na doon sa loob ng Sandigan Bayan. Yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Sandigan Bayan, Maris. Sandra, bigyan mo naman kami ng magiging senaryo, lalo pat inaasahan na hindi agad magsisimula yung pagbasa ng sakdal. Ang sinabi mo kanina, may 3 regular cases, pero nandun na sa loob sina Napoles at Senador Bong Revilla. Walang kinalaman yung 3 regular cases muna na tatalakayin dun sa mga kaso ni Senador Bong Revilla at ni Janet Lim Napoles? Oo, ang binigay na informasyon kasi sa atin talagang may nakaschedule na kasi na mga hearing din ngayong araw na ito. Bagamat mga motion daw yan, so mabilisan lamang. So ang yun nga, ang wala pa tayong word na natatanggap dito sa korte kung ipagpapaliban ba yan para bigyan daan dahil nandun na nga sa loob at maagang dumating yung mga accused dito sa plunder case. Sa ngayon ay wala nagbibigay sa atin ng informasyon at marami-rami na rin talaga abogado yung nakita natin. So sa ngayon, Marisa, tabayanan natin kung matutuloy yung pagdinig dun sa regular cases before the plunder case nitong sina Senator Revilla, Marie. Oo, pero yung tinatanong natin kanina na yung magiging senaryo na hindi agad magsisimula yung arraignment kasi pagdedebatehan pa yung mga motion ng ombudsman kaugnay ng amendments nila sa pork barrel cases, Sandra? Alam mo, maaring ganun nga yung mangyari, Kasi nung makausap natin yung ilang mga abogado, sabi sila daw ay may mga hihirit pa sa korte, meron pa silang manifestation. Isa na rin dyan, Maris, yung kasi nagkaroon ng amendment, doon sa fact sheet na sinampa nitong ombudsman dito sa Sandigan Bayan. Ganun pa man, ang aminado rin naman yung mga abogado na talagang sa tingin nila ay matutuloy yung arraignment ngayong araw na ito. Bagamat meron lang silang mga ilang bagay na nais linawin sa korte, Marie. Alright, maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Patuloy kami makikibalita sa inyo dyan sa Sandigan Bayan. At yan po may init na balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa GMA News TV. Kaugnay pa rin po ng pagbasa ng sakdal sa ilang sangkot sa pork barrel scam. Ako po si Mariz Umali. Magandang umaga po.